Biyernes sa umaga, nakabantay ulit sa kalsada ang Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC. Ang pakay nila ngayon suriin kung roadworthy o ligtas sa mga pampasaherong bus. Live mula sa Quezon City, may unang balita, si Bea Pinlac. Bea? Evan, dahil nga sa dumadami na ulat ng mga aksidente sa kalsada ay mas naghihigpit na ang SAIC sa pagsusuri ng roadworthiness ng mga pampasaherong bus. May ilan na tayo natikitan ngayong umaga dahil sa expired na fire extinguisher o kaya naman ay mga sirang headlights. Nagsisimula ng suriin ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation ang ilang public utility buses dito sa Quezon City. Tinitingnan kung sumusunod sa regulatory standards ang mga bus. Ano-ano ba yung mga chinecheck nila kabilang dyan? Updated at valid ba ang mga dokumento ng bawat bus na bumabiyahe? May sapat ba at gumaganang equipment tulad ng fire extinguisher, early warning device at iba pa? Maayos ba at di pudpod ang mga gulong at walang basag ang kanilang mga windshield? Pati yung priority sticker sa mga upuan para sa mga pasahero na may disabilities at iba pang special needs kasama sa mga susuriin. City buses ang target ng SAIC ngayong umaga. Titikitan ang mga driver ng bus na hindi papasa sa roadworthiness check. Ang tanong, makakabiyahe pa ba sila kapag natikitan? Ayon sa SAIC, pwede pa naman for 72 hours pagkatapos sila mahuli sa bisayan ng temporary driver's license. Pero Ivan, pag lumagpas na sa 72 hours at bumiyahe pa rin sila, ayon sa SAIC ay may tuturing na ito na driving without license. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.